Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang judge na tinanggal ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema lang talaga ang ahensya o sangay ng gobyerno na gumagawa ng tama. Wala nang ibang sangay ng gobyerno na gumagawa ng tama para alisin, tanggalin ang mga tiwali sa gobyerno. Hindi kagaya ng Ombudsman, Department of Justice, prosecutors, NAPOLCOM, PNP Internal Affairs Service, PNP SOSHA, NLRC arbiters at mga NLRC commissioners at iba pang agency ng gobyerno na ang mga nagkasala pa sa batas ang kanilang kinakampihan dahil pinagkakakitaan nila ang mga kapwa nilang mga kawatan at kriminal sa gobyerno. Ang Korte Suprema lamang ang masasabi natin na tanging gumagawa ng tama para walisin ang corruption sa judiciary. Pakinggan niyo itong balitang ito sa inilathala ng Supreme Court Information Office, Manila. The Supreme Court dismissed a judge for manipulating the procurement of medical supplies for the City of Manila. Tinanggal sa pagiging huwes ng Korte Suprema ang isang hukom dahil sa pagmamanipula sa pagbili ng mga medikal na supply para sa lungsod ng Maynila. Sa kaso ni Aldrin B. Magaway vs. Honorable Ateneones S. Bacale, Presiding Judge, Municipal Trial Court, Biliran Kabukgayan, Biliran, July 23, 2024. Isang judge o hukom ang tinanggal ng Korte Suprema en banc si Judge Ateneones Bacale, Presiding Judge ng Municipal Circuit Trial Court ng Biliran Kabukgayan, Biliran. Noong 2016, inalok ni Bacale ang pharmaceutical supplier na si Aldrin Magaway ng proyekto na nagkakahalaga ng 50 milyong pesos para sa supply ng gamot sa 4 na ospital sa Maynila. Sinabi ni Bacale na ang kanyang asawang si Remilda, Executive Secretary ng nooy Mayor Joseph Estrada, ay maaaring mapadali ang pagbili sa pabor ni Magaway ng walang kinakailangang proseso ng bidding. Sa susunod na 3 taon, bibigyan ni Magaway si Bacale ng iba't ibang halaga ng pera sa pamamagitan ng bank transfer o personal delivery. Sa isang pagkakataon, nakuhanan ni Magaway ng litrato si Bacale na binibilang ang perang natanggap niya mula kay Magaway. Nang umabot sa halos 20 milyong pesos ang bayad nang walang anumang pag-unlad sa mga proyekto, napagtanto ni Magaway na niloloko siya ni Bacale at ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nagsampa siya ng administratibong reklamo laban kay Bacale para sa gross misconduct. Sa isinagawang Judicial Integrity Board proceedings, ipinaliwanag ni Bacale na umaksyon lamang siya bilang messenger para sa kanyang asawa para kumuha ng ilang dokumento kay Magaway. Sinunod niya ang mga tagubilin nito para pasalamatan siya sa pagtulong sa kanya na makabangon matapos wasakin ng bagyong Yolanda ang kanyang tahanan. Mahigit 30 taon nang hiwalay ang mag-asawa. Iginiit naman ng kanyang misis na si Remilda na dahil sa mabigat na trabaho bilang Administrative Officer sa Office of the City Mayor of Manila, hiniling niya kay Bacale na kumuha ng mga dokumento kay Magaway para sa isang proyekto. Nang mapagtanto niyang peke ang mga bidding documents mula kay Magaway, agad niyang ipinangako na ibabalik niya ang mga halagang binayaran ni Magaway. Inirekomenda ng Judicial Integrity Board na ma-dismiss si Bacale dahil sa gross misconduct dahil sa paglabag sa New Code of Judicial Conduct. Sumang-ayon ang Supreme Court sa desisyon ng Judicial Integrity Board na i-dismiss si Bacale. Binigyang diin nito na dapat sundin ng mga hukom ang pinakamataas na pamantayan ng pag-uugali. Kabilang dito ang pagkilos sa paraang muling nagpapatibay ng tiwala ng publiko sa mga korte, gaya ng nakasaad sa Canon 2 on Integrity Code. Dapat ding iwasan ng mga hukom ang anumang pag-uugali na maaaring mukhang hindi wasto, gaya ng nakabalangkas sa Canon 4 on Propriety. Kapag nilabag ng mga hukom ang batas, binabawasan nito ang tiwala ng publiko sa mga korte. Maaaring panagutin ng mga hukom para sa matinding maling pag-uugali kung sinasadya nilang gumawa ng mali. Napag-alaman ng Korte Suprema na binaliwala ni Bacale ang mga panuntunan sa pag-uugali ng hudisyal, na nagdulot ng mga pagdududa tungkol sa kanyang integridad at pakiramdam ng pagiging angkop. Hindi niya ipinaalam sa kanyang asawa na mali na masangkot siya sa business deal nila ni Magaway. Sa halip, nakipagkita si Bacale kay Magaway at nangakong tutulungan siyang manalo ng kontrata.
Inamin ni Bacale na alam niyang ilegal na naiimpluwensyahan ng kanyang asawa ang bidding para sa mga medical supplies. Nakibahagi siya dito sa pamamagitan ng pag-arte bilang kanyang bagman at tumanggap ng mga dokumento sa bidding at pera mula kay Magaway. Sinabi ni Magaway na nagtiwala siya kay Bacale dahil sa kanyang posisyon bilang hukom, na naging dahilan upang maniwala si Magaway na magpapatuloy ang proyekto. Sa gayon, hinatulan ng korte si Bacale na nagkasala ng gross misconduct at iniutos ang kanyang pagpapaalis sa serbisyo. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.